Tinatalakay ngayon sa Senado ang panukala para hindi maabuso ang contractualization. Magbabalita si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, ano na ang latest dyan? Cheryl, sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Labor Committee, nalaman ng komite at uminit dito ang ulo ni Committee Chairman Senator Raffy Tulfo na tuloy-tuloy pa rin daw at talamak ang abuso lalong-lalo na sa mga endo at contractual employees. Ang masaklap pa dito, meron pang bagaman may reports na mula sa isang establishmento o kumpanya na may labor abuse, meron daw nagiging pagkukuntsaba ang inspektor ng DOLE sa kumpanya at ang masaklap dito, wala pa raw nagkakaroon ng consequences, wala pang nahaharap sa mga consequences. At ang sinasabi dito ng DOLE, gagawin daw nila, magkakaroon sila ng follow-up na inspection at sisiguruhin nila na mananagot itong mga inspektor na kung makikita at mapapatunayan na mayroong pang teamwork na ginagawa sa kumpanya para hindi lumabas yung violations, sisiguruhin daw nila na mananagot ang mga ito. Kinumusta rin ng komite ang lagay ng tupad tuloy pasada na ginagawa ng DOLE para makatulong naman sa mga tsuper. Pero ang sinasabi dito ni Senator Raffy, bakit daw sa mga jeepney drivers pa lang napupunta itong ayuda? Ito kasi nitong April 13, around 140 na mga PUJ drivers ang makakatanggap ng daily minimum wage for 20 days. Pero bakit hindi raw kasama dito ang mga tricycle drivers, ang mga taxi drivers na pare-pareho daw nahihirapan sa kabila ngayon ng fuel crisis at iba pang mga efforts na ginagawa para mapagaan ang kasulukuyang lagay nila. Paliwanag naman ng DOLE, ito kasing mga jeepney drivers muna ang na-endorse sa kanila ng LTFRB at saka ng Department of Transportation. Pero hindi naman daw ibig sabihin ito ay hindi masasama. Kaya naman ngayon ay palalawigin din nila para mapabilang din at matulungan naman ang mga taxi driver, tricycle drivers, lalong-lalo na iba pang mga ngailangan sa transport sector. Sherry. Napag-usapan din yung panawagan ni Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito na magkusa na si Senator Bato de la Rosa na huwag tumanggap ng sahod. May update ba dito? Sherry, lang sabi ni Ethics Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, hanggang ngayon wala pa rin daw siyang contact or communication kay Senator Bato de la Rosa. Pero para raw mapagaan o kaya ma-address ka kahit papaano itong kaso nga or yung issue na may kinalaman sa extensive absence si Senator Bato since November last year, apela niya na i-waive na muna ni Senator Bato de la Rosa yung pagtanggap niya ng kanyang sahod pati ng allowances. Ito rin daw ay kung sakaling gagawin ni Senator Bato, maaaring maging basihan para mabasura yung ethics complaint laban sa kanya. But then again, ito ay nakadepende pa rin daw sa magiging desisyon o magiging usapin ng committee members ng ethics dahil nga hindi lang naman daw yung issue ng sahod ang pag-uusapan doon sa ethics complaint, kundi yung dereliction of duties kung saan dahil nga physically absent dito sa Senado si Senator Bato, hindi nito nagagampanan ng maayos ang kanyang papel. Pero as of now, wala pa rin daw silang communication dito kay Senator Bato. Cheryl. As we speak, ay nagpapatuloy yung pagdinig ng House Justice Committee dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa man ito nakakarating sa plenaryo ng Kamara, ay nagsabi na si Senate President Tito Soto na pinaghahandaan na ito ng Senado. So anong paghahanda na ang ginagawa at ang tanong ng ilan, hindi pa ba masyadong maaga? Cheryl, ang sabi ni Senate President Tito Soto kahapon, may impeachment daw or wala, parte raw ng mandato, parte raw ng job order ng Senado, maging ng mga departamento nito ang maging handa sa kahit na anong posibilidad na mangyayari. Kasama na rin dyan itong inaantabayanan nga na impeachment na kapag nagkaroon na ng botohan mula sa Kamara at may akyat na raw dito sa Senado impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, alam na raw nila kung ano ang kanilang gagawin. Hindi raw sila magkakagulatan. Ang sabi naman ni SP kahapon, siya maging ibang mga miyembro daw ng majority bloc, ang nagiging paghahanda nila ngayon ay yung refreshing, yung review ng impeachment rules, ng rules of court para alam nila kung paano nila i-approach muli ang impeachment kapag magpo-proceed na dito. Pero mahirap para magsalita ng tapos dahil nga inaantabayanan muna nila kung ano ang magiging boto ng Kamara. Pero kung sakali man na matransmit na ng Kamara papunta sa Senado ang impeachment, they will proceed forthwith. At alam naman daw ni SP Soto ang ibig sabihin ng forthwith. Kaya as early as first week daw ng May o May 4, pagbabalik ng sesyon, kapag sa linggo na yan, mai-transmit na yung impeachment dito sa Senado, pwede na raw silang makapag-convene at matagal na ang 2 linggo hanggang 1 buwang paghahanda bago magsimula na talagang impeachment proceeding dito naman sa Senado. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.